Good afternoon mga ka-DI. Magandang hapon sa ating lahat guys. At nandito na naman ako sa aking location. So may gagawin na naman ako guys. At electric fan pa rin. May binaba rito. So yung nakaraan ay ito yung ginawa ko. Yan. Yan, hindi pa nakuha ng may-ari. So bago ang aking gagawin guys na electric fan, at shout out doon sa aking mga subscriber. Salamat sa pag-subscribe niyo guys. Sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe kayo, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video guys na darating pa na i-upload. Kahit pa paano ay nakapagbigay tayo ng pagtuturo doon sa mga bago pa lang din na gusto maka-experience about sa DIY doon sa ating mga sariling pamamahay guys. So tune in lang kayo mga ka-DI. One eternity later. Ito yung re-repairing ko ngayon guys. Ito yung mga ka-DI. So kung makikita mo, ang daming hook. So wala siyang power. So hindi siya gumagana guys. Hindi siya gumagana guys. So titingnan natin. Pero kadalasan kasi ng mga sira nito is thermal fuse. Pero ipapakita ko sa inyo na hindi siya gumagana. So plug natin guys yung ano niya, lagyan natin ng supply. Yan, so pindutin natin to. So makikita niyo yan guys kung gagana. Yan, pindot na. Yan, yan. So wala ni kahit ugong. So wala, hindi gumagana. So bunutin natin. So kadalasan ng mga ganito, pag hindi siya umuugong yung motor natin mga ka-DI, isa lang ang ano ron, walang power siya. So thermal fuse. Pero halimbawa umuugong siya, pag naramdaman mo umuugong, ibig sabihin stock up lang to. Yung bushing natin na may diferensya yan at saka ito, or sobra ng dumi. Tulad dito, nakapagpa-stack up to sa electric fan, no? Itong may mga buhok guys. So bubuksan ko to mga ka-DI. Antabayanan lang ninyo mga ka-DI. One eternity later. Yan mga ka-DI, nabuksan na natin. Dito na, nahiwalay na natin yung pinaka-casing nya. So kung makikita natin yung rotor, medyo marumi siya. So first time pa ata ito nabubuksan ngayon lang. Pero wala naman siyang sayad guys. Hindi siya sumasayad sa stator natin. So ito yung ano, ito yung pinaka coil nya. So ito yung mahirap na magpalit ka ng ano, ng thermal fuse. Kailangan putulin mo to at kailangan mo ng cable tie ulit. Dahil nandito yung thermal fuse dito sa loob nito guys. Isa-isahin ko pa yung paghiwa-hiwalay dahil nandito yun. So pag nakita na natin mamaya guys, pagka pinutol ko to, doon natin malalaman at titistira natin para makikita nyo na ang diferensya nga nito is thermal fuse pagka wala siyang power. So ganito guys ang itsura nya sa ating mga motor. Mayroon kasing mga coil na sa motor natin sa mga electric fan na maganda siya tulad ng Panasonic. Hindi ka na magbabaklas nito dahil ang thermal fuse mo mismo, dahil may cover dito na plastic siya, maganda yung pagkalagay niya, kumbaga exposed na siya yung thermal fuse. Hindi ka na magbabaklas dito. Ito, kailangan ingatan natin kung magtanggal tayo nito, kailangan alalayan ng tali siya para hindi mahatak yung mga coil na napakaliit yan guys. So kung nakikita yan ang nakakunik dito.
So konting mahatak mo yan, yung liliit, lalo na kung hindi na masyado malinaw yung mata natin, ay mahirap hanapin na. So, kung lalo na kung napuputol doon sa pinakasulok o ano, mahirap na talaga, kailangan na ipa-rewind siya. So sa akin, iniingatan ko yan, tinatalian ko ng ano, ng cable tie para hindi humiwalay dito sa coil mismo. So yun lang guys, tune in lang kayo at baklasin ko to at hanapin ko yung thermal fuse. One eternity later. So ito mga ka-DI, kung nakikita nyo, ito yung thermal fuse nya. So titistiran natin guys para makita natin na ito yung diferensya. So ipapakita ko sa inyo kung pumapalo yung tester natin. So short ko, pumapalo siya kung nakikita nyo guys. Yan. So short ko, pumapalo siya. Nahirap kasi yung wala ng video guys eh. Yan, pumapalo siya guys. So ito yung dalawang terminal niya. Yan. Titistiran ko ngayon, oh. Wala, pero pag i-short ko, mayroon. Pero pag dating dito, wala. So ito yung thermal fuse natin. So papalitan natin to mga ka-DI. Ang ipapalit natin, ito. So kung nakikita nyo guys, yan. So ito yung ipapalit ko, rito. So yun, lagyan ko ng tali kabilaan para hindi siya ma-depart dito guys, dahil yung coil natin, no, masyadong ano siya, maliit, baka maputol. So tinalian ko both side para hindi gagalaw to. So nakita natin yung thermal fuse ito. So ito lang nilabas ko, dahil yung isa lang may coil ito, galing to papunta ng supply. Ito siya, common. So yan guys, tune in lang kayo. One eternity later. Sama pa. Sige mga kaming sama.
One eternity later. Yan mga ka-DI. So naikabit ko na guys yung thermal fuse natin. Yan kung nakikita nyo guys. Ito. So nilagyan ko siya ng cable tie natin. Yan, tinalian ko siya para babalik sa dati niya. So ready na siya guys. Assemblin ko at linisan ko na lang to, yung bushing niya, itong mga shafting na to lilinisan ko siya ng W40 at lagyan ko ng langis na singer. Yun talagang panglagay riyan para maayos yung ikot niya. Nilalagyan natin ng singer tong ano rito, kaya tuyong-tuyo na sa may busing banda. So ganun din yun sa kabila. So tune in lang kayo mga ka-DI at i-assemble ko na itong natin electric fan. One eternity later. Ayan mga ka-DI, na-assemble na natin guys, naibalik na natin. So yan, medyo nahirapan lang ako pagbalik kanina dito sa ano natin, thermal fuse dahil masilan nga yung nahihininang ko kanina, hindi masyadong kumakapit, kaya binalikan ko ulit paghinang dahil ng tinister ko itong plug niya guys. Dapat pag tinister mo ito, yung dalawang terminal na to guys, so pag pinindot mo dito, papalo yung tester natin. Kanina hindi pumapalo, so binalikan ko lang siya guys, kaya hindi na ko na details dahil doon lang din naman sa thermal fuse, hindi masyadong maayos na pagkahinang. So ngayon mga ka-DI, testingin natin. Yan, pinaplug natin, pindutin natin number 1. Yan guys, umiikot na siya. Ayan. Number 2. Yan. Number 3. So yan guys, mga ka-DI, nagawa ko rin. So para lang to doon sa mga gustong mag-DIY din ng kanilang electric fan, panoorin lang ninyo guys tong aking video. So asimbulin ko to guys, tune in lang kayo. One eternity later. So yun mga ka-DI, na-assemble na natin guys. Nailagay na natin yung cover, yung hélice niya at yung cover dito sa motor. So titistingan natin ulit guys at para makita natin kung gaano kalakas yung hangin niya. So plug natin. Ayan. So gumagana na siya. Number 3 guys. Ayan. Naka-on pala kanina. Number 2. Number 1. So malakas yung hangin niya mga ka-DI. So hanggang dito lang ang aking video guys. At thank you sa panonood nito. At don't forget to subscribe guys. And hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video pang i-upload guys. Salamat. God bless sa ating lahat guys.